Binuo naman ng COMELEC ang Task Force kontra EPAL para tutukan ang aktibidad ng mga kandidato sa nalalapit na eleksyon. Sundan sa report ni Russell Simorio. Bumuo ang COMELEC ng Task Force kontra EPAL na tututok sa aktibidad ng mga kandidato sa papalapit na barangay at sangguniang kabataan elections. Pangunahing babantayan ng Task Force ang social media accounts ng mga kandidato. Ayon sa COMELEC Dagupan City, ilang reklamo na ang natanggap nila dahil sa hindi pagsunod sa regulasyon ng ilang kandidato. May mga natanggap na tayo pero more on pictures. Of course, hindi naman sapat yung ebidensya. So kailangan meron ho talagang mag-file ng formal complaint para umusad po yung kaso. Samantala, simula noong September 15, bawal na ang paglalabas at paggastos ng pondo ng gobyerno para sa iba't ibang proyekto. Pero maaari namang humiling ng exemption ng mga ahensya gaya ng pamamahagi ng ayuda ng DOLE sa kanilang TUPAD program. Mga pondo, yes, except with the written authority from the COMELEC. Sa huling Joint Peace and Security Coordinating Council meeting ng Ilocos Sur Police Provincial Office, 3 bayan na lamang ang napabilang sa potential areas o immediate concern sa darating na eleksyon. Kabilang dyan ang Barangay Turod sa Cabugao, Barangay Puro sa Magsingal at Barangay Poblasyon sa San Sebastian, maging ang Barangay Pudok ng San Vicente. Potential lang sila kasi hindi nila na-meet yung parameters na nire-require. Mabigat kasi yung dalawang huli. Yung hindi niya dapat apektahan yung election proceedings at saka election process. Gayunman, ayon sa PPO, wala pang nakikitang intense political rivalry sa mga nasabing barangay. Russell Simorio, One North Central, Luzon.